Noong unang panahon, pagkatapos mamatay ni Haring David, ang kanyang anak na si Solomon ang naging hari ng Israel. Bata pa si Solomon noon at alam niyang malaki ang responsibilidad niya sa pamumuno sa buong bayan ng Diyos. Isang gabi, habang natutulog si Solomon, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang panaginip. Sinabi ng Diyos, Solomon, humingi ka sa akin ng anumang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. ano kaya ang hihingin ng isang hari? Kayamanan? Mahabang buhay? Tagumpay laban sa mga kaaway? Ngunit hindi iyon ang hiniling ni Solomon. Sinabi niya, O Panginoon, ako po'y bata pa at hindi ko alam kung paano mamahala sa inyong malaking bayan. Bigyan niyo po ako ng karunungan, ng talino upang makapagpasiya ng tama at makapangasiwa ng makatarungan sa inyong mga tao. Natuwa ang Panginoon sa sagot ni Solomon dahil hindi ito makasarili. Kaya sinabi ng Diyos, Dahil hiniling mo ang karunungan at hindi kayamanan o kapangyarihan para sa sarili mo, ibibigay ko sa iyo ang pinakadakilang karunungan na walang katulad sa buong mundo. Dagdag pa rito, bibigyan din kita ng kayamanan at karangalan na wala ring makakapantay. At tunay nga, naging pinakamatalino si Haring Solomon sa buong kasaysayan. Maraming tao mula sa iba't ibang bansa ang pumupunta para marinig ang kanyang karunungan. Sumulat siya ng maraming kawikaan at awit. Nagkaroon siya ng napakalaking yaman, maraming kabayo, karwahe at maging ang reyna ng Sheba. Mismo ay naglakbay para makita siya at subukan ang kanyang talino. Pero isa sa pinakasikat na kwento tungkol sa kanyang karunungan ay ang tungkol sa dalawang ina at isang sanggol. Isang araw, may dalawang babae na nagdala ng iisang sanggol sa harap ni Haring Solomon. Pareho silang nag-aangkin na sila ang tunay na ina. Sabi ng isa, ako ang nanay nito. Namatay ang anak ng babaeng to kaya kinuha niya ang anak ko habang natutulog ako. Sumagot naman ang isa, hindi totoo yan. Ako ang tunay na ina. Nag-away sila ng nag-away hanggang sa dumating sila sa hari para magdesisyon. Tahimik na nakinig si Solomon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga kawal, dalhin niyo ang espada ko. Hatin niyo sa dalawa ang sanggol na to, tig-isang kalahati para sa bawat isa. Biglang sumigaw ang isang babae, huwag po. Sige, hatiin niyo na. Mas mabuti nang ibigay niyo na lang sa kanya ang bata, huwag niyong patayin. Pero ang isa pang babae ay sumang-ayon. Nang marinig iyon ni Solomon, agad niyang sinabi, itigil niyo! Ibigay ang bata sa unang babae, siya ang tunay na ina. Dahil handa siyang isuko ang bata para lang mabuhay ito. At talagang siya ang tunay na nanay. Namangha ang buong Israel sa hatol ni Haring Solomon. Alam nila na talagang nasa kanya ang karunungang galing sa Diyos. Si Haring Solomon ay nagtayo rin ng magandang templo sa Jerusalem para sa Panginoon, isang lugar na naging sentro ng pagsamba ng mga Israelita. Pero natuto rin tayo sa kanyang buhay. Kahit gaano katalino, kailangan pa rin nating manatiling tapat sa Diyos hanggang sa huli. Ano ang natutunan natin kay Haring Solomon? Na ang tunay na karunungan ay hindi lang talino, ito'y nagmumula sa Diyos. At kapag hiniling natin ito ng may kababaang loob, binibigyan niya tayo ng higit pa sa inaasahan. Ano ang natutunan natin kay Haring Solomon? Na ang tunay na karunungan ay hindi lang talino, ito'y nagmumula sa Diyos. At kapag hiniling natin ito ng may kababaang loob, binibigyan niya tayo ng higit pa sa inaasahan.